At least may idea na kayo. Ha? Now, nasulat niya na kayo, buburahin ko na ito. Wala kayo masusulatan mo. Sugang kasi may video. Yan. So, balik tayo dun sa tanong, bakit kailangan ng kaligtasan? Kasi ang lahat ng tao ay nagkasala. Okay. Ngayon, kung ang lahat ng tao ay nagkasala, ano dapat ang mangyayari sa tao? Okay? Ano dapat? So, ang dapat sa tao ay merong kaparusahan. So, yan na yung titingnan natin. Romans chapter 6. Okay. Okay na ha, buburahin ko na to ha. Kasi hindi naman yun yung ano natin. Pinaliwanag ko lang bakit pinabalikan natin yung original word. Okay? Now, kung ang lahat ng tao ay nagkasala, sabi sa Romans 6:23. Okay? Pakibasa, sino pwede magbasa? Then tinuro ni Erwin si Ana. Ikaw magbasa, Erwin. Romans 6. Turuan mo ano. Babasahin mo lang. 6:23. Basahin mo lang, malakas. Parang pastor pag nagbasa, nakapuro ka pa naman. Itayo ka para masanay. Okay, isa pa. The same verse ha. Si Venus naman, lakasan mo Venus. Kaya 6:23 pa rin. Roma 6:23. Tayo pa Venus. Sa taas ng 7, 195. Ulit ba? Ulit. Sa taas ng 7. 6:23. Okay. Kaya niya yan. Ito na. Sige. Asa. Sa taas ng 7. Hindi ito kasis. Nagagay ko siya. Para masanay. Okay. Sabi dyan, naririnig nyo ba? Balik kayo dito, tingin dito. Sabi dyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, dito, ang lahat ng tao ay nagkasala. So, dahil nagkasala ang tao, dapat merong kamatayan. Death. Okay? Nasundan ba? Nasundan? Opo. So, dapat pala, ang parusa sa tao, tuwing nagkakasala, patay agad. Okay, tingin kayo dito. Okay? Dapat patay agad. Kunyari, nagmura. Pap! Kidatan agad. Kunyari,
Napak! Pak! Itikin ka agad ng Diyos kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Yun yung sabi doon. Okay? Kaya nga lang, bakit hindi tayo namamatay, Pastor? Di ba? Balik tayo. Okay, kwento ni Adan at ni Eva. Okay? Imagine niyo si Adan at si Eva. Diba? Nandun sila sa garden. Nagkasala si Adan at si Eva because of disobedience. Namatay ba sila nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga? Hindi sila namatay. So, ibig bang sabihin, nagkamali ang Diyos? Kasi ang sabi ng Diyos, mamamatay ka kapag kinain mo yan. Eh, kinain ni Eva. Pinakain niya rin kay Adan. Pero hindi sila namatay. Ibig bang sabihin ito, nagkamali si Lord? O nagsinungaling si Lord? Bakit hindi nagsinungaling sila? Sinong sasagot? Bakit hindi namatay si Adan at si Eva? Sige, maliwanag niyo. Sino may idea? Kasi klase ito. Dapat alam niyo. Okay? So, why Delilah? Bakit? Bakit hindi sila namatay? Ang tao ay nagkakasala pa rin. Pas, sabi po ni Venus, wala akong sinabi. Sabi niya po sa akin, kasi daw po hindi naman daw po kinain yung apple. Kasi hindi kinain yung apple. Hindi. Okay, kita ha. Isa-isa lang. Take note. Hindi binanggit sa Bible na apple yun. Okay? Ang sabi doon, bunga. Okay? Pero, ang nakikita kasi natin sa palabas, apple. Malay mo, bayabas yun. Diba? Pero wala. Okay, sige. Sige. Kasi po dito po, yung sa sinabi, yung pagka, ano po, nung sa ahas po, yung nakaganda po nila, sabi po, hindi po sila mamamatay, pero yung sa generation, mga generation, kaya sabi po kayo, parang nabasa ko po dun na sinabi po nung ahas, pag kinain niyo yan, malalaman niyo yung sikreto na tinatapo sa inyo nung Diyos na pinaglilingkuran niyo. Tapos, syempre dahil sa kapurisan ni Eva, kinain niya po yun. Kasi parang naging, po sila, nagselos po siya sa power na meron si God na bakit pa ako magsiserve sa kanya kung pwede ko rin naman yun makamit. Ayun po, kaya sana tinatanong kasi ba, kamatayan, hindi, parang, hindi po sila sinabi kasi doon sa bakit sila, wait lang, bakit kuya, yun din? Kung hindi, tanong ni Pastor, bakit hindi pinatay sila Adan? Kasi, hindi sila pinatay para makita, ma-witness nila na pagka nagkaroon sila ng, mga descendants, makikita nila kung ano yung magiging resulta ng, nung ginawa nila kasalanan. Dito naman. Sino pa? Si Iris, ngiti-ngiti. Okay, ito ha. Tingnan niyo to ha. Kasi nag-aaral tayo dito. Hindi ako nagbabato ng tanong para lituhin kayo. Hindi ako nagbabato ng mga questions, tricky questions. Ang gusto ko, no, parang orange juice, di ba? Pinipiga mo para lumabas yung juice. No? So, kumukuha ako kasi gusto kong malaman ano yung nasa loob ng isip nyo ngayon na naglilingkod kayo sa Panginoon, ano ang meron dyan para malaman natin kung paano natin ngayon aaralin yung Word of God. Saan level tayo? Okay. So, sabi ni Lord, kay Adam and Eve, ulit kay Adam, pag kinain nyo yan, patay. Okay? Sabi ng serpent, hindi ka mamamatay. So parang ang lumalabas, totoo yung sinabi ni serpent, at hindi totoo yung sinabi ni Lord. Now ngayon, gusto ko i-clarify, pinapakita ko lang ito, na kapag nakastagpo kayo ng ganyan, paano nyo ngayon yan i-refute? Okay? Kasi babagsak sa ganyan category yan eh. Okay? So bakit nga ba ang tao nagkakasala
naman, yumayaman pa nga eh. Di ba? Correct? Na ngayon, babalik tayo dito sa ang kaligtasan, ibinigay kasi ang tao nakasala. Kasi ang tao ay nakasala, mamamatay. Okay. Yun yung it will serve its purpose. Yung sinasabi kanina, sino kayo nagsabi, na yung kamatayan niya sa krus. So, kaya pala hindi tayo namamatay. Kunyari, nagmura ka, hindi ka namatay. Di ba? Kasi, may namatay na sa krus ng Kalbaryo, walang iba si Jesus Christ. Na ipapakita ko sa inyo, itong Romans chapter 6 verse 23. Okay, ganito kasi dyan. Ganito kasi dyan. Masalita tayo. Okay. Sabi dyan, for the wages of sin is death. Tingin kayo maigi ha, 3 puntos yan. Okay? Wages, sin, and death. Okay? Now, but, may merong but. Contrasting conjunction, tawag dyan. So, tingnan nyo maigi. For the wages of sin is death. Ayan. But the gift of God is eternal life. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Yan yung verse na binabanggit dito sa Romans chapter 6 verse 23. Now, dito tayo magtatapos. Okay, magtatapos tayo dito. Tatapusin ko na to. Okay. Tignan nyo maigi. Okay? Kung tatanggalin natin yung contrasting conjunction dyan na ba, may gap yung dalawa na yan eh. Okay? Dito, bayad. Tingin maigi. Tingin sa malaki kong mata. Dito, bayad. Okay. Dito sa kabila, regalo. Okay? Bayad, regalo. Alin ang mas maganda? Magbayad o tumanggap ng regalo? Tumanggap ng Tumanggap ng regalo. Sa kasalanan, pagbabayaran mo. Okay? So, sin. Yung sin, ano yung sin? Sin, nature, hamartia. Ang kabayaran ng kasalanan, yung nature ng ating kasalanan, ay kamatayan. Okay? Kaya ang tao ay namamatay. Okay? So, kung pag-aaralan natin yan, napakahaba, pero ganito na lang, isi-shortcut natin. Nabuhay si Adan 930 years. Ilang taon nabuhay si Adan? Ang tao ngayon, pag nakatungtong ka ng 70 years old, sabi nila, biyaya na yun. Just try to imagine gaano kahaba ang buhay nila noon kaysa ngayon. Pero ang ano doon, bagsak pa rin, ang tao ay namamatay. The wages of sin is death. Now, tingnan yung maigi. Contradictoryo, wages, gift. Yung kasalanan, God. Tinalo ni God ang kasalanan. Yung sin nature ng tao. Okay? Bakit? Namatay siya para tayo ay magkaroon ng buhay. Nakuha niyo yung reciprocity. Okay? Ibig sabihin ng reciprocity, yung kabaliktaran. No? He became poor so that we may become rich. He died so that we can live. Diba? Tapos yung death, ang binigay niya, eternal life. Na ngayon, pag pinag-usapan natin ang death na tinutukoy doon ni Lord, okay? Ibig sabihin nun, hindi yun kamatayan na sabihin natin mamamatay
siya physically. May meron tinatawag na physical death. Spiritual death. Ano yung spiritual death? Ang spiritual death ay ito yung mga tao na nabubuhay ka dito sa mundo pero wala kang relasyon sa Panginoon. Sabi kanina, wala kang koneksyon. Walang kaligtasan. So naglalakad siya, nagmumul pa rin yan, diba? Pero, patay. Spiritually. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo, yun yung tinatawag na eternal death. Saan yung eternal death? Doon to sa hell. Okay. So ngayon, kung babalikan natin yung kwento kanina, yung sinasabi ni Lord na mamamatay ka, totoo yun, pero hindi physical death ang tinutukoy niya doon. May later on na lang yun. At tinutukoy pala ni Lord doon, spiritual death. Yung naputol, yung relationship mo sa Panginoon. Babalik ako sa illustration. Nagsasalita si Lord, nakakausap niya ang tao, harap-harapan, ganito. Pero nung naputol ang koneksyon, hindi marinig ng tao ang Diyos. Patay ang linya. Yun yung tinutukoy ni Lord na mamamatay ka. So the moment na ang tao ay nag-disobey sa Panginoon, nagkasala, putol. Okay? So, kailangan makonect. So, paano siya na-i-connect? Okay, balik tayo dito. Tignan nyo ha. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through. Sino? Through Jesus Christ. Dito papasok si Jesus Christ. Ngayon, itong gap na to, dinugtungan niya ni Jesus. Ito yan ang una niya. That's the meaning of the cross. Ulitin ko ha. Kanina may gap. Sawa tayong maliit. May gap, di ba? Sin, wages of sin is death. Okay? Dito, meron. So, dinugtong yan ni Jesus Christ. Yun yung ibig sabihin ng kamatayan niya sa cross. Okay? Now, ano naman ang saklaw ng kaligtasan? So, babalikan muna natin yung original Greek word dito. Ang original Greek word dito is sozo. Kaya, sozo. Ayusin yung pambigas, ha? Sozo. Kasi meron mga gano'n ito. Sozo. Hindi sozo, ha? Sozo. Yan yung tamang pagkabigas. Ano ang saklaw ng sozo? Okay? Ang saklaw niyan, 4. Subukan ko, Miss. Ayan. Una, okay? Ibig sabihin ng sozo is salvation. Number 1 na yan. Number 2 na tayo. Healing. Kagalingan. Okay? So, hindi nyo na kailangan ngayon, no? Kung may sakit sa pamilya nyo, sa loob ng bahay, kamag-anak ninyo, okay? Meron na kayong knowledge at authority na ipag-pray yung may sakit. Sino na nakapag-pray ito, nag-pray ng may sakit? O nag-pray ka na ng may sakit? O sino may sakit pinag-pray mo? Kapatid mo. O. So pwede mong ipandong. E paano pastor pag ako may sakit? Ipandong mo yung kamay mo sa sarili mo. Okay? Merong kagalingan. Okay? So, yan. Number 3, salvation, healing. Pangatlo, yung tinatawag na prosperity. Ano ba tamang Tagalog nito, Pastora? Prosperity?
kasaganahan. Okay? Ang akala kasi natin, ang taong prospered, yung ano na, yumaman, may kotse, may house in lot, tapos nakakapunta sa iba't ibang panig ng mundo, yun yung prospered pastor. Pero ang prosperity ganito. Tingin kayo dito. Noon, ang tsinelas mo, puro kaliwa. Nakatry na mga dito ng tsinelas ng puro kaliwa. Ako, na-try ko yan. Pero ngayon, kahit pa paano, hindi na puro kaliwa. Kanan at kaliwa na. Tapos nakakapagsapatos ka na. Ibig sabihin, pinrosper ka ni Lord mula doon sa sitwasyon na yon. You are much better person ngayon kaysa noon. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng prosperity. Pang-apat, yung tinatawag na deliverance. Okay? Alam nyo sa deliverance, kapag meron ng crab, pag sinabing deliverance, pagpapalaya. Okay? Pagpapalaya saan? Okay. Example na lang. Wala akong i-example ni sarili ko. Okay? So ako noon, kabataan pa lang, nabuhay ako sa labas ng kalsada. Ibig sabihin, doon ako tumatambay, nagtatanod, wala namang sahod. Okay? Mga barkada ko, mga malalaking tao na. Tapos, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa ko na rin. Umiinom sila, umiinom na ako. Nagda-drugs sila, nagda-drugs din ako. Naninigarilyo sila, naninigarilyo din ako. Kapag mayroong mga riot-riot, kasama ako doon. So, paano nangyari na nabago yung takbo ng buhay ko? Kasi pinalaya ako ng Diyos mula doon sa ganung buhay. Okay? Kasi kung hindi ako pinalaya ni Lord, malamang sa malamang, dalawa lang pupuntahan ko. Sementeryo, kulungan. Okay? Kasi, hindi ka pinalaya ng Panginoon. Now, itong apat na ito, kaligtasan, okay? Malalim pa rin ito. Kasi ang kaligtasan, hindi lang ito pagpunta ng langit. Okay? Ang kaligtasan dito, yung binago ka ng Panginoon. Okay? Healing. Pag sinabi natin healing, ang alam lang natin yung may lagnat, bumalik. Yung lumpo nakalakad, ulang nakakita. Hindi. Healing from spirit to our soul, tagos sa ating katawan. Alam niyo ba na sa ngayon etong mga millennials, may sakit na hindi natitrace ang doktor. Ano yung sakit na hindi natitrace ng doktor? Example, yung psychological. Natitrace ba ng doktor yun? Nadadala ba ng stethoscope yun? Na-injectionan ba yun? Hindi. Magugulat ka na lang. Diba? Kasi ito ay isang uri ng sakit at karamdaman. Now, ang kaluluwa, malalim pa yan. Itong pinag-tackle natin ngayon, pagdadaanan natin yan sa susunod na mga lessons natin. So, katulad yan, kaluluwa, pag-usapan natin yung kaluluwa. Yung kaluluwa kasi, merong mind, emotion, and will. Yung kaluluwa natin. Na, pwede kang tumanggap ka na kay Jesus, pero meron ka pang mga tinatawag na inner hurts. Okay? Ano yung inner hurts? Meron ka pang dinadamdam, meron ka pang mga sugat sa loob na kailangang gamutin. Kaya yung iba hindi nakakatulong. Yung iba naman nasobrahan sa tulong. Yung iba hindi nakakain, yung iba naman nasobrahan sa kain. Kasi meron palang mga inner hurts sa loob. Kaya, magtataka ka, maglilingkod sa Panginoon, pero parang ang bigat. No? Mag-praise and worship, ang bigat. Kakanta ka, ang bigat. No? Kasi meron palang kasama mo doon sa grupo na meron pang mga
bigat sa buhay. Which is sabi ni Lord, bigay natin sa Kanya. Then, prosperity, okay? Hindi lang dito about money matters. Kasama po ang spirituality nito. Yung magkaroon ka lang ng kaibigan is a sign of prosperity. Alam niyo kung bakit? Okay? Kasi, karamihan sa mga mayayaman, hindi naman lahat, pero karamihan, sa sobrang yaman na nila, di ba, ano ba ang sign ng bundok? Mga yan, tok-tok. Di ba? So, ito yung tagumpay. Peak yan. Marami na siyang pera, nandito na siya, pero mag-isa na lang siya. Mag-isa na siya nagbibilang ng pera, mag-isa na lang siya nagtatago ng pera, mag-isa na lang. Malungkot ang buhay dito. Pero nung nandito pa siya sa baba, marami pa siya, nandito pa yung mga kaibigan niya, friends there. Diba? Dito, circle of friends. Dito, BFF. Diba? Dito, sobrang okay pare. Pero dito, mag-isa na lang siya. Nakikita mo, di ba? Yung iba, nakakotse, ganda ng damit, yung buhok talagang lipit na lipit, di ba? Naninilaw yung buhok katawan. Ikaw naman, hangang-hanga ka. Pero siya, hindi mo alam, lumulutang siya habang nag-trade ka lang. Kasi inisip niya, wala siyang kaibigan. Diba? Wala siyang uuwian. Umuwi man siya sa bahay nila. Sabi nga, anin mo man yung bahay na bato kung ang nakatira ay kuwapo. Hindi naman sila nag-uusap doon sa loob. Pero kayo, kahit na yung bahay nyo, pagka humangin si Amihan, gumaganon. Pag humahangin si Kanluran, maganon. So, ganon-ganon yung bahay nyo. Pero nandun ka sa bahay, sa loob ng bahay, masaya kayo, kumakain na sa Pinas. That is a sign of prosperity. Ang prosperity, nandito yan. Kaya nga may nagsabi, ano daw ang kaiba ng mayaman sa mahirap? Hindi sa pera, idea, sa isip. Kasi lahat ng bagay na nadi-discover, dito nagsimula yan. Okay? Ngayon, deliverance, pagpapalaya. So, pagpapalaya, saan? Addiction. So, ang addiction, alam natin, marinig-rin pag-iinom, hindi lang po yan ang addiction. Pwedeng addict ka sa soft drinks, addict ka sa, chichirya, addict ka sa cellphone, Media. ano ba yung masara? Social media. Social media. Pag may problema ka, instead na pag-usapan sa loob ng bahay, doon ka na tumatakbo sa social media. Okay? Doon ka na nagsusumbong. Alam niyo, mga katutot. Ganito ang problema ko, mga katutot. Oh. Di ba, pingapi ako mga katutot? Sa pagkaganon, ang hinahanap mo, kakampi. No? Instead na meron kang sumbungan sa langit, si Lord, doon ka na pupunta sa social media. Okay? Take note. Okay? Ano pa lang ito? Parang kung sa takbuhin, nag-ano pa lang tayo, stretching pa lang tayo. Stretching pa lang to, ha? So, yung mga words na nandyan, ma-encounter pa rin natin yung ulit. Ma-encounter pa natin ulit yan. So, meron lang tayong dalawang verse muna ngayon. Romans 3:23 and Romans 6:23. Assignment. Assignment. Anong assignment? Mamili kayo dito sa dalawang verse. Alin yung i-memorize nyo dito? Pero kung i-memorize nyo yung dalawang verse na to, much better. Pwede Tagalog. Assignment. Para hindi makalimutan. Ito, assignment to. Pas, may sinasabi si Venus Pas. Kaya, Romans 6:23, tsaka Romans 3:23. Yung dalawa. Pas, may sinasabi si Venus. Ano yan? Sabi niya, sa school daw wala daw assignment. Ha? Sa school na assignment? Eh di naman po kasi siya gumagawa assignment eh.
Sabi nga, in every test, okay, in every testing, anong kasunod nun sa testing? Merong promotion. Tandaan niyo yan, ah. Example, yung mga nagtatrabaho na dito, meron kayong boss. Okay? Nagalit yung boss mo, wala kang kasalanan. Ikaw pinagalitan. Okay? Anong ginagawa ng mga empleyado? Nagre-react kasi wala naman siyang kasalanan, di ba? Lumaya sa trabaho. Wala na siyang trabaho. Diba? Hindi niya alam, matalino yung boss niya. Alam talaga ng boss niya na wala siyang kasalanan. Kinagalitan siya kasi tinitest siya kung ano yung magiging karakter niya. Kung paano niya i-deal ang mga bagay kung out of order na. So ngayon, meron ka na ngayong knowledge, meron ka na ngayong wisdom. Okay. Nanahimik ka lang. Kinabukasan, nalaman ng amo mo, wala ka ng kasalanan. Anong nangyari? Instead na wala ka trabaho, na-promote ka pa. Saan yung natututunan yan? Natututunan natin yan from the word. Okay? Tandaan nyo. Okay, tandaan nyo. Okay, tapos na tayo ha. Ito ano na lang to. Singit daw. Ang kanin naluluto dahil sa pressure. Pwede ka bang magsaing na walang apoy? Pwede Pwede, rice cooker. Pas, binabalik niya yung kahapon. Pero, hindi po pwedeng walang pressure. Kasi pinipressure siya. Okay? Lahat yan, naluluto dahil may pressure. So, ang pressure, kailangan natin yan para tayo ay maging luto sa ating pamilya. Okay? Nalabas. Okay na tayo. Okay, sige. Palakpakan natin ang Panginoon. So, assignment, Romans 3:23, Romans 6:23. Kung gusto niya, isa lang, okay lang yung isa. Basta lahat tayo, magre-recite tayo. Next week. Okay, mag-pray tayo. Okay, so, pwede ko, Yung lapis gusto daw. ko si prayer. Sige, si ano naman mag-pray? Si Venus. Ulo, boss. Sige po. Kaya naman. Mas yung bago na lang. Tayo mo yan. Tayo muna tayo lahat. Mag-pray tapos isama mo na rin yung kapitid ni Pastor at Sandwich. Tapos si prayer tapos. Nakasama. Amen. Okay, sabi ang Pastor. Ano muna kayo doon? Meron tayo. Parehas na daw po yung magkakaparehas. Kapili pareho. Bakit daw po hindi daw po parehas? Ganito kasi yan. Kasi sa araw yun. Sinabi ko nga sa kanya pero hindi niya hindi kasi pwedeng pagsabihin yung sa buong araw. Oo, hindi ko pa nakakinig ko sa inyo. Totoo ba yung tanong mo? Awat na kalma Oo. Sabi mo kanina yun. Awat na. Ganito kasi yung earth, di ba? Ako niya ikaw, niya. Nahati sa dalawa yan. Umaga, gabi, kasi ito nakaharap sa araw. Yung nakatalikod, yung nasa likod, yun yung gabi. Kaya, hindi naman pwedeng alas 6 ng umaga dito. Alas 6 ng umaga dito. So, pag alas 6 ng umaga dito, malamang sa malamang, yung kabila, kabalik pala, alas 6 ng gabi. Pas, sinabi din po sa sabi niya po, nung sasalita ko si Boss Nino, sabi niya,
sige na. Yung napapagaling ka. Parang ikaw daw po sa Okay, Kasi,